relasyon. Susundin mo yung papagawa namin sa'yo. Uy, voice over lang po. Pabalik ako. Pamilya Sagrado, 8:45 p.m. Medyo hapon ko. Ng mga residente at otoridad ang isang Hello, guys. buwaya na napadpad Today's sa video, isa guys, ng Boracay, ulit ang kuhanin. Robles. Sa Hipon. video na kuha ni Laika Ito po yung hipon yung Bandiola, tututuin ko, guys. makikita na pinagkaguluhan ng Yan, ilang guys. residente ang buwaya na kaagad na tinunggod Kabitsihon daw ni guys. Ito po ang unang pagkakataon na may nakitang buwaya Mga 3 sa minutes. beach ng Boracay. So guys, Ayon sa Malay Municipal naglagay na ako dito ng Office, namataang lumalangoy ang buwaya sa Station 2 sa Sitio Diliwin, Barangay Palapag, Huwebes ng hapon. Video po ko. Dito lang, Kung paano ito video. napadpad sa isla. Guys, Pero meron na natin posibleng umanong pinangay ang saltwater crocodile ng malakas na alon. Wala naman umanong napapalitang may nawawalang buwaya sa kanilang lugar. Kasalukuyang nasa pangalaga ng Community Environment and Natural Resources Office sa Malay ang nahuling buwaya. Makapigilin na ang eksena sa loob ng boat na nalubog sa baha sa kasagsagan ng habagat noong Miyerkules. Nagpaalala naman ang ilang eksperto sa kung anong dapat gawin sakaling malagay sa ganitong sitwasyon. Nagpapato, Andrea Tagines. Skibitsita guys. Ay, talaga sa mukha na ni guys. Nang lumubog sa baha sa may Araneta Avenue sa Quezon City noong Miyerkules ng umaga ang sinasakyang bus sa kasagsagan ng ulan. Guys, at nag-practice baha. ko luto guys. Makikita sa video ni Bayan Patroller Maylin Haranilla na pinasok na ng tubig ang loob ng bus. Umabot pa ito sa tuhod ng mga pasahero. Maririnig din ang isang pasahero na paulit-ulit sinisigawan ng driver na huwag nang ituloy ang paglusong sa mataas na baha. Three minutes. Benchment ko na umiiyak halos sa sobrang kahapon. Hindi po kami marunong lumangoy. Tapos nakikita na po namin yung tubig sa labas. Lagpas tao na. Sa sobrang panik, nagsitayuan na ang mga pasahero. Klaro lang, Kwento ni klaro. Arlene, umabot ng hanggang 40 minuto bago sila nasagip. Thank you naman po. Especially dun po sa mga nag-rescue po dun sa barangay Tatalo. Kapag yung ganong senaryo, talagang number 1 po talaga wag po mapanik. Kasi yung kami po lang sa benchment ko, hindi pwedeng dalawa kami nagpapanik. Matapos ma-rescue, dinala sila sa isang gasoline station. Paalala naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o Thank you, kuya. LTFRB, sa mga chofer at 3 minutes operator, na. huwag magpadalos-dalos sa mga ganitong sitwasyon. Bilang nagpag ng pagtubig ng sasakyan, priority ma'am yung safety ng ating mga pasahero. Kung po na sila ay nakakay sa inyong bus tubig, nakakasya na po ng kaligtasan.